Si Jennifer, mahilig mag-selfie pero mapapansin na tila pare-pareho lang ang kanyang mga anggulo at pose dahil meron pala siyang itinatago. Kung ang marami, halos ibuyang-yang na ang buong buhay sa kanilang Facebook accounts, ang 27 anyos na si Jennifer, ang tanging ipinopost lang niya, mga selfie. Importante sa akin yung maganda yung picture ko, makapag-ayos ako, tapos makapagsuot ng magandang damit. Pero kapansin-pansing, panay lang ito close up o hindi kaya side view. Si Jennifer kasi may napakalaking sikreto na sa gabing ito, handa na raw niyang i-share sa publiko. Mula Dumaguete, bumiyahe ng 2 oras ang aming team at umakyat ng bundok sa loob ng 1.5 oras. Sa tuktok ng bundok, naroon ang Sitio Bagaca, kung saan nakatira si Jennifer. Dito ipinakita na niya ang pinakatatago-tago niya, ang kanyang napakalaking problema. Ang kanyang lumolobong braso. Ang leeg kasi ni Jennifer, kanang braso at kanang bisig, nagbukol-bukol at ang bigat nito umabot na ng 4 na kilo. Umumbok na rin ang kanyang mga ugat. Habang ang ibang bahagi naman ng kanyang balat, lumawlaw na. Hindi na rin daw maigalaw ni Jennifer ang kanyang mga daliri sa kanan niyang kamay. Sakit siya kapag mabubunggo, tapos masugatan siya, dumudugo ng dumudugo. Mahimo nga trabaho sa balay na kung sa standby kay lisod man gud ng iyang paglihok. Siyempre siya naluoy po ko sa akong anak. Wa man gud siya mahimong trabaho. Sinanay na raw ni Jennifer ang sarili na gamitin ang kaliwang kamay sa pagkain, pagtutupi ng damit at pagluluto kahit hindi naman siya ipinanganak na kaliwete. Tinutulungan din daw siya ng kanyang mga magulang sa pagligo. Puro sando at sleeveless lang din daw ang kanyang mga damit. Pag nakikita mo yung iba, ganda-ganda yung suot nila. Sana ganun, kasuot din ako kagaya nila. Yung parehas nila normal din gumagala. Lumalabas ako, nagja-jacket ako para matakpan siya. Tawanan ka ng mga taong nakikita lang talaga siya nga walang takip. Nang mahapon, akong pagahilot-hiloton na iyang bukton. Kahong maghilot, akong poston. Ako maluoy, magpunan na akong anak. Maghilak po siya, maghilak ko lamang ko. May mahimo, may pakalaki ko lamang. Ano nga ba ang kondisyon ni Jennifer? Normal daw nung siya'y isilang, pero pagtuntong ng 2 taon, may napansin daw silang butlig sa kanyang leeg. Kung natingalan akong nagtubo iya diri. Tulo ka tuig na siya. Kung usap ni hubag mo daw ni kon man diri ni bukol. Wa po na kon nga tingin mo itong akong isang iksuna. Basig na, piang ng mata na. Ano bang mapilay? Malaki rin abang ipahilot yun. Wa man lagi, wa may piang. Wala man. Pag ato ikuas dis hospital pa konsulta, di mo to amo idala. Tumor kun nang kuana. Di juga na peligro din kung sa gagaato pa operahan. No ko aron. Nagsultian ay may-ari. May kay unsa pi ato idahan wala man kwarta. Sa daycare ID picture na ito ni Jennifer, nung siya'y 4 na taong gulang, mapapansing tila gumapang na ang bukol sa kanyang balikat. Pero normal pa rin daw siyang nakakakilos noon. Makaakyat din ng puno, tapos yung magbubuhat, kaya ko pa magbubuhat. Tapos makapagsulat, kaya ko din gamitin sa dati. Sa kanyang pagtanda, tuluyang nilamon na ng bukol ang mga bahagi ng kanyang katawan. Maisip mo talaga sa sarili, bakit? Ganyan ang bait lang ko naman, tapos ako nang bibigyan ng ganito. Mahirap kasi isipin na ganito ka. Nabubuhay ka nga, pero wala ka naman silbi. Gusto ko sana makapag-aral, makatulong sa magulang. Dahil sa kanyang kondisyon, grade 4 lang ang natapos ni Jennifer. Bawat punta ko sa school, kikita ko nun sa mga kaklase or ibang tao. Pagsabihan kanila nga, malaki yung mo, braso. Tapos hindi ko naman masyadong pinansin. Tapos gusto ko lang talaga makapag-aral, tapos marunong sumulat, tapos magbasa. Di ako kapuyag atinaan na mo kuan. Agwanta. Gwanta ko dagog atina. Unang gimahal. Ang anak. Ato pa.
kanaan mo iyang balatian, antuson lang siya. Para hindi mabagot, madalas nang hihiram si Jennifer ng cellphone ng kanyang kapatid o kapitbahay. Kaya nakahiran ako ng cellphone, nakapag-Facebook na rin ako. Natatakot din ako makita ng mga friends. Kapag nagpipicture ako, nakaginto lang lagi yung buhok ko, nakatakip lang talaga, tapos nakagilid para hindi makikita doon sa camera. Sa katunayan, dito raw siya nakatagpo ng pag-ibig. Sweet naman daw ka-text ang kanyang kasintahan. Pero kapag magkasama sila, tila nag-iiba raw ang ihip ng hangin. Pakiramdam ko sa kanya nga, ikasiya rin niya kasi hindi kami makipag-holding hands. Hanggang iniwan na siya ng kanyang nobyo. Siyempre masakit din sa pakiramdam mo nga meron kang boyfriend na ganyan tapos hindi ka ipagmalaki. Mabuti daw kapag may pamilya ka kasi kapag pagtanda mo may mag-aalaga. Isang araw, may nag-text sa broken-hearted noon na si Jennifer, ang taga Cebu na si Melchor. Mayroon lang nagbigay sa akin ng number niya, kaibigan niya. Tinext ko siya, tapos nag-reply naman siya. Masaya siyang kausap. Makulit naman siya magte-text tapos sa pagtawag din lagi din siya tumatawag. Matapos ang 2 buwang pakikipag-text, nagka-developan daw sila. Kaya minabuti ni Jennifer na isiwalat agad ang pinaka-iniingatan niyang lihim kay Melchor. Sinisend ko na kasi yung picture ko nga ganun talaga, ganyan ako. Sabi naman niya, wala naman akong magawa kasi ganyan ka talaga. Mahal ko naman siya kasi tanggap ko naman siya kung ano siya. Kasi love ko siya, siyempre maganda naman siya sa tingin ko. Nitong Disyembre, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkita sina Jennifer at Melchor sa Cebu. Tatakot din na palang araw di ko na alam kung ano na talaga. Mawawala ka pa tapos hindi ka pa na katulong sa magulang mo tapos inibigay mo sa kanila pabigat lang. Dahil hindi na raw nila muling napatignan si Jennifer, ipinakonsulta siya ng aming team sa doktor. Pero bago nun, kailangan munang bumiyahe pababa ng bundok. Pagkapagod na kapag aakyat na. Mula Siaton sa Negros Oriental, bumiyahe ang aming team ng 2 oras papuntang Dumaguete, kung saan sinuri ng surgeon na si Dr. Virgilio de Guzman si Jennifer. Ayon kay Dr. de Guzman, ang sakit ni Jennifer sa leeg, goiter. Ang kanya namang bumukol na braso at bisig. More likely, it's really neurofibromatosis. But we cannot be very sure about it since wala man hindi natin alam. Pareho lang almost the same siguro ng pathophysiology ng schistosomiasis, no? Yung elephantiasis secondary to obstruction of the lymphatic system. Ang gagastusin para sa additional tests at posibleng operasyon ni Jennifer, aabutin daw ng milyon. Sa makapanood po nga may puso nga gustong tumulong, sana po maawa po kayo sa akin, nga inyo po ako matulungan para makatulong na din ako sa mga magulang ko po. Kasi hirap na din ako sa kalagayan ko ngayon . Nag-abot ang aming programa ng konting tulong pinansyal kay Jennifer, pandagdag sa kanyang mga pangangailangan. Bukod riyan, may sorpresa ang aming team sa kanya. Mula Cebu, bumiyahe pa Siaton, ang isa sa kanyang inspirasyon para patuloy na lumaban. Walang iba kundi ang kanyang nobyong si Melchor. Salamat kasi sinurprise mo ko at saka ito pangarap ko tong toys. Meron ako nito. Pinatunayan mo talagang alam mo ko. Kasi nagpunta ka talaga. Puntahan pa rin kita kasi mahal na mahal talaga kita. Kung dati, limitado lang ang mga ipinopost ni Jennifer, ngayon kasama ang kanyang pinakamamahal. Handa na raw niyang ipagsigawan ito sa buong mundo. Marami ang katulad ni Jennifer. Takot ipakita ang tunay na pagkatao sa social media. Piling-pili ang mga ipinopost, yun lang magaganda. Pero para sa mga katulad ni Jennifer na bukas ilantad ang totoong sarili, may tulong at pag-asang darating.
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.